11:26 na, on the way na kami papuntang Red Deer. Pero ang pinakapupuntahan nga namin sa West Edmonton Mall at meron tayong imipid. So, hindi namin kasabay ngayon sila Ate Pam. Kita-kita na lang kami doon sa Red Deer kasi may dinaanan pa sila. Pero kanina pa kami nasa... Ay, dumiretso na pala kasi kanina... Oo nga pala. Sabi kasi kanina, may mag-grocery sila tapos hindi na daw pala sila natuloy. Pero kanina pa naman kami nasa biyahe, siguro 30 minutes na rin. Sobrang tirik nung araw. First time nating pupunta ng Edmonton, guys. Pero baka doon lang kami sa mall kasi sobrang laki naman daw noon. Kaya kahit maghapon daw kami doon. Tapos kapag maaga makauwi mamaya, pupunta kami ng downtown ng Calgary. Mag-Uber na lang kami kasi daw sabi ni Kuya Toto, mas grabe yung mga driver doon. Kaya nakakatakot. Uber na lang kami, guys. Tsaka ganun din, magbabayad din kami ng parking. Sabi ni Kuya Toto, mas mura daw kung mag-Uber. Kasi punta din sila dito last month. Nag-Uber lang din sila papunta ng downtown. Mas nakamura pa sila. Sabi ko kay Marvin, mag-bus na lang. Kaso pag bus kami, mas tatagal. Kasi yung biyahe, di ba, ang daming stop. Kaya Uber na lang mamaya. Kapag may kikitain din kasi kami. Hindi namin nakita kagabi. Gawa ng oras na kami nakauwi. Mga 11 na kaming mahigit nakauwi. Tapos alam nyo guys, akala namin naliligaw na kami kagabi. Kasi parang hindi natatapos yung city light. Ang laki ng Calgary, grabe no be. Napakalaki. Pagod na pagod nga si Marvin. Pagod na siya. Ang ganda. Pagod pa rin. Ang ganda. Tapos na din na, tama yung sabi ng iba na mas maganda nga dito sa Calgary kesa sa Ontario. Ang dami kasing mapapasyalan dito, yung view talaga. Ang lang naman yung winter, diba? Oo. Yung nga lang, yung winter. Okay pa rin. Mas makapal yung snow dito. Tapos sabi nga nung kaibigan ko si Ate Donna, nung bumisita sila nitong Pasko ba sila? Or before mag-Christmas sa Ontario. Hindi daw nila kaya yung lamig sa Toronto. Niagara Falls sila, tapos nag-downtown sila. Grabe daw yung ng lamig. Talagang kumakagat daw yung lamig sa Toronto. Compare doon sa Regina, iba yung lamig. Lang talaga, mataas lang talaga yung snow sa Saskatchewan. Kasi sabi ko, nung time kasi napunta sila ng Toronto, hindi pa namin sila ganun ka-close. Nito lang mga February, January, ganun. Kaya hindi kami nakapagkwentuhan nung time na yun. Tapos nagulat ako, kala ko last year pa sila pumunta ng Toronto. Yung pala nito lang December. Tapos nagbabalak nga kami, nagpaplano kami next year, sana matuloy. Baka December din guys, kasi may 2 weeks na shutdown nga sa company namin. Bibisita kami ng Toronto, saka Quebec. Baka sa Quebec kami mag-Christmas kasi maganda yung Christmas doon. Nakikita namin sa internet. Ang ganda ng itsura sa Quebec. Tapos mag-Niagara Falls kami ng winter. Yan. Yung mga plano-plano namin. Pero ewan ko lang kung matuloy. Sana matuloy. Yung iba naman naming plano, tulad ng camping, natuloy naman yung camping. Yung Calgary naman, na pag-usapan na namin yan kasama yung iba talaga noong mga panahon hindi pa kami ganun kaka-close. So sila ate din, meron din silang plan pumunta dito sa Calgary. Ngayong August 1 naman ang punta nila. Pag alis namin dito, dating naman nila, sabi ko sayang naman, sana hindi pa nagkasakto. Tapos ngayong ay kailan ba siya nagkaroon? Ngayon dadating na weekend ata, yung parang CNE sa Toronto, meron dun sa Regina. Kaso hindi na namin siya maubutan kasi mag-i-stay nga kami doon sa Kindersley. Sayang. So next year na lang guys. Ang dami nang niplaplano for next year. Sana matuloy. Kasi syempre meron kaming bakasyon ng summer, may bakasyon din kami ng winter, 2 weeks yun. So ngayong dadating na winter, binabalak namin na mag-Winnipeg na lang kami. Yan, yung 2 weeks. Pero hindi kami as in 2 weeks doon. Parang siguro, doon lang kami magpasko sa Winnipeg. Yan, ganun pa lang yung balak namin.
Tapos nagkakaayayaan. Ha? Hotel. Oo, mag-hotel kami. Tapos nagkakayayaan din si Mary na mag-Winnipeg next week. May bibisitahin kasi siyang kaibigan. Tapos sabi ko, sama kami, daanan mo na lang kami. Tapos sabi ni Marvin, kahit siya na daw yung mag-drive papunta sa Winnipeg. Pero sasakyan ni Ate Mary ang gamit. Iwan na lang namin yung sasakyan. Kasi mag-isa lang naman si Ate Mary magdadrive mula doon papunta doon sa bahay. Kasi hindi na makakasama sila Ate Donna dahil kakauwi lang din nila galing Calgary. Ayan. So, i-trip muna tayo guys kasi maaga pa ako natulog. Ay, hindi pala ako maaga. Late ako natulog, tapos ang aga akong gumising kasi naligo pa ako. Tapos nag-edit ako ng vlog. Nakatulugan ko na yung pag-e-edit, tapos hindi pa rin ako tapos hanggang ngayon. So, mamaya na lang ulit tayo magchichikahan. Guys, ang dilim. Hindi namin alam kung fog ba to or wildfire. Wildfire to. Dilim. Pero walang amoy. Di ba pumapasok mo dito? Nakasarap pala yung ano. Yan o. Tingnan nyo. Hindi natin makita yung view kasi natatakpan ng usok. Dito na kami sa Red Deer. Naka-Google Map kami kasi pupunta muna kami ng Costco. Magpapagas muna si Marvin. Tingnan nyo o. Sobrang usok dito. Sakto, dito tayo, Ano yung ano? Costco card. Ayun na guys. Magpapagas lang si Marvin. Tapos, kukuha kasi ako ng Costco card. Tapos nakita ko yung wallet ko. Butas na siya. Ito yung lalagyan ng ko card. Ayan o. Butas na. Tagal na rin to sa akin. Galing to kay Ate May. Steve Madden yung brand niya. Ayan. Titingin tayo dun ng wallet. Or sa na lang kaya? Cross iron? Hindi. Edmonton na lang tayo guys. Tapos titingin tayo ng iPad sa Edmonton. Kasi mas mura ang dito yung gadget 5% lang. Kailangan natin ng bagong iPad. Ay, taray bagong iPad no. Hindi. Ano naman yun? Yung pangbayad natin doon, galing sa kita ko sa YouTube kasi hindi talaga pwedeng laging sa phone ako mag-edit. Pag kasi laptop, medyo mahal. Yung iPad pwede pa. Yung iPad kasing isa si Marvin yung gumagamit noon. Sabi ko sa iyo na yan. Kasi lagi mo rin namang gamit. Bili na lang ako ng sarili ko. Bibili ako ng mas malaki yung GB kasi maliit lang naman yung iPad. Yung phone kong kasing ito, ayan, yung battery niya, ang laki na nabawas. Wala pa sa akin 1 year tong cellphone na to. Bumili nga kami nito last year nung Black Friday. Kasi nga yung isang cellphone talagang lagi ng lobat. Tapos hindi na rin kaya mag-download ng mga app pang edit. Kaya wala akong choice kung didilitin ko yung ibang mga app ko. Tapos naawa na si Marvin sa akin. Sabi niya sa akin, ayaw ko pa kasing bumili kasi nga napapagtiyagaan ko pa naman yung iPhone 12 mini. Tapos meron akong power bank, 'di ba nga ang bilis ng malobat. May time kasi na pag-ubos na yung laman ng power bank ko. Wala. Lobat na talaga ako. Hindi na ako makakontak ni Marvin. Kaya sabi ni Marvin, kuha na rin ng bagong phone. Kasi nga, minsan, nagko-commute lang ako dati. Nung hindi ko pa masyadong kaklose sila Ate Mary. Siya nung time na yun, wala pang sasakyan si Ate Mary. Kaya talagang lagi ako nakasaksak talaga yung phone ko sa power bank. Ayan. Pagtingin ko ng battery ko, ang laki na ng mabawas. Kaya sabi ni Marvin, dapat alagaan mo yung phone mo. Kasi yung kay Marvin, guys, magto 2 years na. Ang tagal bago, 1 year yan, nag 1 year yung phone niya, 100% pa rin yung battery niya kasi talagang inaalagaan niya. Kaya sabi ko, yung cellphone ko kasi lagi mainit. Kasi ito din minsan, nung wala pa akong Osmo Pocket 3, ito yung lagi kong gamit sa pagpa-vlog, pagpapasok. Kasi hindi ko naman to dinadala sa work, yung Action 4 ko at medyo malaki. Tas itong Osmo ay ako din dalhin. Kaya minsan sa phone lang ako mag-video. Tapos kailangan talaga. Ang ganda kasi sa iPad,
Dahil hindi siya mabilis malobat pag mag-edit. Tapos, madali lang din siyang gamitin kasi mas malaki yung screen niya. Yan. Tapos na si Marvin. Magkano ang pagas mo? 30. Nag-full tank ka? Nag-full tank. $30 daw. So, diretso na tayo ng Walmart. Doon kami makikita. Hindi yung Walmart yung ano. Hindi yung na? Red Deer na sign daw. Okay. Sabi mo? Sabi niya na. Doon na lang daw kami sa Red Deer na sign. Pero hindi ko alam kung saan yun. Sa search ba? Saan daw? Nagbigay sila ate ng address. Nandito na ata kami. Ata! Dito na ata yan eh. Yeah. Papasok na tayo guys. So, bakit traffic? Yung bus. Nandito na tayo sa West Edmonton. Ang laki nga. Ang laki. Pero hindi pa kami nakapasok guys. Maghanap pa kami ng parking. Ay, Jollibee. Oh my God. Parang Jollibee ang bagsak namin eh. Dumayo ng Edmonton para mag-Jollibee, no? Naliligaw na tayo. Naliligaw na ba tayo? Ito yung mall, oh. Ang parking, ang laki ng parking eh. Ay, yung bus nila. Ayun lang yung Jollibee, oh. Ito pa, akit tayo. Dito kami sa taas. Mag-iikot-ikot na tayo. Kanya-kanya na muna siguro kasi may gusto silang mga kakainan for sure. Kami din ni Marvin. Gusto ni Marvin Japanese. Outfit check. Para kay Marvin. Ako nagpasuot sa kanya yan. Sabi niya, be, pili mo ako na susuotin. Ayan yung sapatos na bago. Ayan, New Balance. Wow! Ganda naman ang forma. Sumabit yung singsing ko dun sa likod ng damit ni Marvin. First time pa naman yan suotin to. Nakikita na ko sa iyo after 31 years na bago yung outfit mo. Ayan, pasok na tayo. Uy, ang laki. Ganda. Saan na tayo? Ay, di ba ikaw nag-search? $100 per plate yun eh. $100 per plate? Gusto daw kumain ni Marvin dun sa 100 plus isang tao. Himalayan guys. Nakakain siya dun. Na ganun ang presyo. Minsan lang. Sulitin lang yung bakasyon. Para tayo nasa MOA, Ben, no? Lagi kaming nasa MOA nun ni Marvin, eh. Ay, dito yung skating. Parang saan yung sa MOA. Ayun yung Sara. Be, Sara, oh. Bukas. Uniqlo. Nagugutom na ako. Naghahanap pa rin kami ng kakainan, guys. Ang laki-laki. Wow, ang ganda. May bayad ba dyan? Wala to. Pwedeng mag-picture-picture dyan. Oh, cute. Ay, ito yung ano, mga duck. Ito may bayad. Guys, may sila yun pala doon. No? Ayun, no, narinig namin. Sabi ko, ano yun? Sila yun. Wala, ang cute. Huling nakita ko sila yun na nag-Ocean Park kami nila mama. Naku, high school pa ata ako no. Ano? Oo, nanood kami ng ganyan. Ayun, oh. Ayun. Dito tayo sa mas nakakalula naman, be. Pakita ko pala yung outfit ko. Yan, nakadress. Babae. Pero naka-jacket. Ayan, no. Ilan sila, be? Oo, may nagliingay pa sa loob, eh. Isa lang tong nasa labas, eh. Ay, ang ganda dito sa part na to, oh. Baba na muna tayo, mamaya na lang natin kasi nagugutom na rin ako, eh. Tara. Dito daw sa baba yung kainan, sabi ni Marvin. Ah, bebe, may photo booth.
Photo booth. May photo booth doon, no? Ayan, no? Gusto ko mag-photo booth kasi meron kaming ganyan ni Marvin sa Mega Mall 2019. Tapos gusto kong maulit. Magkano to? Maya, check natin. Maghanap po tayo ng kainan. Ano to? Food court to, bebe. Food court naman to. Ayan guys, puro sarado pa pala yung mga kainan. Mga 11 pa yung open. Pero may nakita kami. Ano yun? Old spaghetti? Ano siya? Italian food. Para siyang cheese. Kasi yung mga pasta, alam po Italian yun eh. Yung ganyan. Para siyang cheesecake factory guys. Gusto ko ng seafood, seafood pasta. Nakikrave ako. Tara na, maglakad na tayo papunta doon. Tapos pagkatapos noon, konting oras na lang, meron tayong imimit. Tapos pagkatapos namin magchika-chika. Matangkad. Guwapo, maputi. Yan. Artistahin. Wait na lang ninyo kung sino yung imimit namin. Tapos, pagkatapos noon, mag-iikot-ikot kami para bumili ng kung anong pwedeng bilhin guys. Oh my! Natamaan ni Marvin yung sandals ko. Ayan guys, so the Old Spaghetti Factory. Para lang din siyang cheesecake factory. Hanapin lang namin kung nasaan kasi naliligaw na talaga kami. Puro lakad kami kanina pa ni Marvin. Ay, Aldo. Finally nakakita na uli ako ng Aldo. Ayan. Ay, meron kayong mga accessories dito. Mamaya maghahanap tayo. Mamaya na lang pagbalik. Kain muna tayo, bebe. Dito pala yung mga kainan guys. So, ay lapit-lapit to. Baka mga fine dining yan kasi may puro ano eh. Japanese village. Ay, gusto ko pumunta dyan. Ay, kainan pala yan. Kala ko grocery store. Kainan nga pala dito. Sabi ni Marvin, dito na lang daw kami kumain. Ay, 11:30 pa. 11:30 pa pala. So, tingin pa tayo dito. Nagugutom na kami. Kaya doon na lang siguro kami sa the Old Spaghetti Factory. Ito Vietnamese naman, bebe. Bebe, okri, ano to? Mga kainan dito, mga social, mga kainan, no? Dito kami, ayan. The Old Spaghetti Factory. Ayan, dito. Oh, yeah. Gusto ko ng appetizer. Yung nag-assist sa amin, kasi sabi niya kung nagpunta na daw ba kami before dito. Sabi ko, first time namin from Saskatchewan kami. Tapos sabi niya, really, sa Saskatchewan? Kasi from Saskatchewan din daw yung dad niya. Bata pa siya, no, be? Pili lang muna kami ng order namin ni Marvin. How are you doing today? We're good. How are you? I'm good too, thank you. I know you just sat down, but can I grab you any drinks at the moment? Just a water for me. Just some water for now? Yeah. Same for you. I'll be right back. Thank you. May bread tayo dito. Kapag mga fine dining, laging may bread yan. Kasi sa fine dining din ako nag-work dati. So, busog agad tayo, no? Ang akin ay seafood. Seafood. Seafood? Yeah, grass. Pero, hindi mo gusto There's some waters for you. Thank you. Do I need some time with the food menu? Yes. Yeah, take your time, guys. Thank you. What can I serve for you guys today? Can I get the seafood linguine? With the soup or a salad? Comes with the clam chowder. With the chowder? That one is $2.95 extra, that's Sure. okay? Yeah. And also the calamari. Calamari to start with. Perfect. Alfredo spaghetti. The mushroom Alfredo? Yeah. Yeah. With the soup or salad. I'll get a salad. And which dressing do you like? We have like ranch, Italian, blue cheese, or balsamic, or you can upgrade. Italian's okay? Perfect. I Thank can take your you. menus for you there. Kain muna tayo ng bread habang naghihintay ng food natin. Then, yung imimit namin guys, nag-message na si kuya. Mamaya, papunta na raw siya. Kaya bibilisan natin ng kain, char. Hindi. Enjoyin natin yung food. Guys, may gustong puntahan si Marvin dito, yung Galaxy Land. Ano siya, close pala siya every Tuesday. Okay, sure. Ang malas ni Marvin. Ikaw ata yung may balat sa puwet. I-cut lang natin siya. Tapos, hindi to butter, cream cheese siya. Herb and garlic ata to kasi may kulay green eh.
Gusto mo natin ito. Pwede. Hindi ko nga alam kung pwede itong ano eh. Kasi sa ibang fine dining, tulad din sa amin, saka din sa ibang kinainan namin, like Cheesecake Factory, pwedeng mag-request ulit kapag naubos yung bread mo. Ano, sarap. Abe. Hawakan mo. Is that the Italian salad of yours? And then the clam chowder for you there. Do you need salt and pepper at all? No. Now, I'll bring some right over. Thank you. Clam chowder, tapos yung Marvin, kumuha siya ng side ng salad. Wait na lang natin yung pasta na in-order namin, then yung calamari. Masarap yung bread, tapos yung kanilang cream cheese, ayan Ayan na yung calamari, guys. Try natin. Ito ng isa. Try tayo. Ayan Sarap. Try na natin yung food. Ako nakikrave talaga ako doon. So the seafood linguine. Thank you. And some fresh Parmesan today. Yeah, sure. And do you need chili peppers too? Ayan na guys yung order namin. Seafood linguine yung akin. Kay Marvin ay mushroom Alfredo, no? Spaghetti. Ayan. Nakain na kami. Sarap yung sayo, be. Parang lasang carbonara. Tikman natin yung clam chowder, guys. Sarap yung bread. Sarap yung clam. Masarap. Masarap, be. Ito naman yung salad ni Marvin. Masarap salad mo, be? Maasim. Italian kasi yung request niyang sauce. Tikman din natin. Masarap. Enjoy na muna namin pagkain, guys. Kain, guys! Tikman na natin, guys. Ang sarap. And clam chowder. Sarap. Tikman mo to. Yeah. Going to be on one after this? Yeah. Dami ba? No worries. I can. Tikman natin yung kay Marvin. Ano? Sarap. Masarap. Guys, ubos na ubos yung kay Marvin, no? Said na said, ah. Gutom. Ito na lang, konti na lang yung calamari namin. Kasi ito yung natitira sa akin. Then, ubos na rin yung clam chowder. Ang sarap niya. Guys, wait na lang namin yung bill namin. Ayan na guys, nakita tayo sa taas. Yung binayaran namin, $54.76. Mura kasi nung may ito. Pakita mo. Guys, ito lang yung binayaran namin, $54.76. Ang mura ng tax. Ang mura, oh. Oo, ngayon tax natin $2.61 lang. Dapat 60 dapat. Oo, nanibago lang kami. Ang dami nung kinain namin, tas ganun lang yung binayaran. Ang mura lang ng nila, ng pagkain dun. Tapos yung serving, sakto lang guys. Hindi yung sobrang busog na busog kami. Sakto lang din yung busog namin. Di tulad nung ibang mga serving ng ganyan, na mga pasta, sobrang dami talaga. Kaya sabi ko, ay, katuwa naman sakto. Dito gusto talaga ni Marvin kumain guys, sa Japanese Village. Kaso nga,
Kakabukas lang niya. Naghahabol na tayo ng oras. Kaya sabi niya next time na lang. Pero hindi daw niya alam kung kailan yung next time na yan. Kasi hindi pa natin alam kung kailan yung susunod nating balik dito sa Edmonton. Sana, next year, ulit, di ba? Sana sila. Mag-dessert kami, pero later na lang, maghahanap kami kung saan. Ay! Parang sarap na itong dessert, oh. Ayan, no, ice cream. Siguro mamaya na lang. Ayan ang aming kasama. Ang tangkad. Ang tangkad ni Kuya Inags. Grabe. Oh, lumapit ka nga, bebe. Lumapit ka nga. Si Marvin ang taas pa ng sapatos, ha. Oh, di ba? Oh, ang tangkad. Tisoy na tisoy. Ay, si Kuya Inags. Nakit ko si Crystal ngayon, tsaka si Marvin, tsaka si Chris Panort. Ayan. Oo po, gawin talaga para sa personal. Kasama namin sila sa bahay, Kuya. Sila yung sa kanila kami umuupa. Oh. Ganyan-ganyan po. Kaya inaano ko ng gout eh. Pambihira. Okay lang yun. So masaya kami rito. Siyempre, na-meet natin yung mga kaibigan natin vloggers. Galing pang Toronto, Kuya. Yeah. Toronto. Oh, galing sa Saskatchewan na. Nasa Saskatchewan. Malay nyo, Alberta na next time. Shout out sa Carino. Kala Kuya Mark. Kuya Mark. Mag-ano muna kami, magko-coffee dito sa Tim Hortons. So, nandito lang siya. Kaya pang lumaban ng camera natin. Kasi ilang percent na lang namumula. Nagbo-vlog pa si Kuya, oh. Ano pa rin, oh. Ayun na si Kuya Inags. Mahaba yung pinag-usapan. Ang haba ng ututang dila namin. Dila naman. Enjoy. So, nag-enjoy kami sa pakikipag-usap sa kanila. Kay Marvin and Chris. Kay Kuya Chris. Yeah. Crystal. Ay, may pa-candy. Candy, ha? Yan. Oh, di ba? Thank you, Kuya. Bibiyahe pa si Kuya, malayo pa yung uuwian eh. Hours pa yan. 7 minutes siya. So maraming salamat talaga kila Crystal. Nabuti na lang, napapanood lang natin yan sa sa mga vlogs nila, no? Pero ngayon, kita na natin ng personal, di ba? Chris, tsaka si Chris, oh. Chris. Tsaka siyempre si Marvin. Oh, lapit. Oh. Ako sa personal. Nagugulahan pa kami. Thank you, Kuya. Guys, naghiwa-hiwalay na kami nila Kuya Inags, pati sila Kuya Chris. Dediretso sila ng food court, kakain. Kami naman ni Marvin, nakakain na kami. Punta lang kami ng washroom, tapos pagkatapos, babalik kami sa sasakyan. Dahil sobrang sakit na nitong aking siyot na sandals. Talagang first time ko kasi itong gamitin at ang sakit na talaga. Kunin ko yung tsinelas ko sa sasakyan. Dapat pala nag-rubber shoes na lang ako. Tapos, mag-ikot-ikot na kami ni Marvin. Kung may makita man ako na pwede kong bilhin, or si Marvin, pero wag na kayong umasa kay Marvin kasi hindi yan bibili for sure. Pero gusto, nakangiti siya. Hindi yan bibili. Pero gusto ko nga siyang bilhan pa ng ng polo. Kasi dalawa, mo, ayaw magpabili, guys. So, maglakad-lakad muna tayo papunta sa washroom. At mamaya na lang ulit ako magbablog dahil 12% na lang tong camera. Babalik na ulit tayo, guys. Nakakatuwang kausap si Kuya Inag. Sobrang, oo, ang daldal. Tapos sobrang dami niyang advice sa amin. Ayun, syempre kaming hindi pa kami PR, kailangan muna mag-ipon tayo ng mag-ipon para pag dumating na yung time na ibigay man sa atin yung PR, naka-ready tayo sa mga susunod na gagawin. Ayan. Oo, madaming tips si Kuya Inags, lalo na kapag kukuha kami ng bahay, mga ganyan. Pagkukuha ng bahay, sariling bahay, pagdating ng araw. Kasi, syempre, pag na-PR ka, next goal mo na yan, magkaroon ka ng sariling bahay, diba? Yan. Kung paano mas magiging madali para sa amin yung pagbabayad ng mortgage. Yan. Madami siya na kwento. Tapos yung mga experience niya nung katulad pa lang namin siya na hindi pa PR, talagang hirap na hirap din si Kuya. Kaya naalala daw niya yung mga naranasan niya sa amin na kailangan pa niyang lumipat sa ibang lugar para lang makakuha ng papel. So ayan, pasok muna tayo. Gusto kasi ni Marvin mag-dessert na. Ikaw, pwede naman ako, pero konti lang yung i-dessert ko.
Pasok na ulit tayo. Guys, nandito na tayo sa labas. Magpapalit lang muna tayo. Ha? Si Kuya JP ba yan? Oo. Ito na ang susuotin natin guys. Talagang masakit yung ating paa. Hindi ko na kaya. Guys, pagpasensyahan nyo na ako. Hindi na ako tulad dati na nag-upload ng video everyday. Nung nasa Toronto ako. Tapos mga bago pa lang kami dito sa Saskatchewan. Ngayon kasi may dami pang pinagdadaanan na kailangan muna mag-stop. Guys, nandito kami sa Best Buy. Titingin kami ng iPad tsaka memory card dito sa Osmo Pocket 3 ko kasi wala na. Full na talaga siya. Nag-delete lang ako. Sobrang dami ko pa kasing vlogs dito na hindi pa na-edit. Lalo na ngayon hindi ako makapag-edit. O, mga phone. Hindi ko kailangan ng phone. Ayan yung iPad. Magkano? Ano to? 256 po. Air pala to. Itong isa. Ito ata yung 10. 11. 11. Oo, maganda ba? 11 dyan. 879. Ang mahal. Meron ako $200 na ano. Ay, dala mo ba yung gift card? Ito sa bahay at Hala, nasa bahay. May gift card kasi ako na 200. Sa Calgary na lang ako bibili. Ay, taray, bibili na, no? Sige, tingin na lang tayo dito ng memory card, guys. Walang memory card doon. So, dito na lang muna tayo sa Aldo. Bibili lang ako ng accessories para magagamit natin bukas sa van. Tapos titingin tayo ng ibang mga damit-damit. Meron din kaya ditong winners, be. Kasi sa Cross Iron, meron silang winners doon na malaki. So, buti nandito lang yung Aldo. Ayan lang yung Aldo, guys. Pasok tayo dyan sa loob. Bibili lang tayo. Nakakita ako, guys, ng kwintas. Same nung kwintas ko. Letter N to kay mother. Tapos gusto ko rin itong wala silang ibang mga hikaw. Ito lang yung available na hikaw nila. Kaya okay na to. Ayan na guys. Finally. Guys, nakabili na tayo ng accessories. Finally, after 1 year and a half ata nung huli akong bumili sa Aldo. Tapos yun nga, bumili ako dun sa Amazon, pero $10 lang naman siya. Eh, ito kasi mas maganda talaga siya. Maganda talaga yung quality ng mga accessories sa Aldo. Yeah, punta tayo sa Kyoki. Oh, dyan na muna. Oh, dun daw muna tayo kasi gusto ni Marvin makita dito. Dito kami sa, anong tawag dito? Water park? Oh, may pa, oh, ang taas, be. Ang ganda dito. May pa-slide. Ayan, oh. Magkano yung entrance dito? 65 or 95, bebe? Papasok muna tayo ng H&M. Ito pang lalaki. Hanap natin si Marvin ng isang damit ulit. Isa lang. Ayun, nakasale. Doon ka sa nakasale. Hanggang $25 na. Oh, $12. 15. Oh, check tayo. Mag-check tayo. Ang ganda ng mga short. Talaga? Manipis siya. Iba yung tela, no? Ito, maganda puti. Pwede to. 25 siya. O, sabi mo, di ba hanggang 25? Abay, bagay yan sa suot mo ngayon. Nung utong mo. T-shirt naman to, guys. Sukat mo kaya? Fitting room. Bagay din sa ganyang suot mo eh. White yung pang itaas, brown yung short, tapos white yung sapatos. Ito, t-shirt, guys. 30? Oh, 50 na. Ayaw talaga nitong bumili ng Ito, t-shirt. Oh, sige, tara, doon tayo. Hindi na dyan nakasale ba? Dito lang mga nakasale sa part na to. Ito nakasale pa. Mga short naman to. Oh, $12 lang ba? Ang ganda ng short. $13 pala. Ano? 13. Pwede na, oh. Nakasale siya. Ganito yung mga gusto mong short, diba? Maninipis. Ito, guys, nakasale, oh. Dapat dito, white t-shirt. Ayun yung t-shirt, kunin mo na yun. Pagpunta natin ng, tingin tayong t-shirt din. Kunin mo na to, para masukat mo. Ay, ito jacket, be, oh. Yung mga gantong jacket ang gusto ko sa'yo. Magsukat ka. Ha? Malaki pa rin? Check mo. Sakto. Sukatin mo nga. Sige, tara.
Sukatin mo. Nakangiti si Marvin guys kasi $9.99 lang siya. Plain lang na white. Hanap lang siya ng size na pwede sa kanya. Kasya pala sa kanya. Oh. Ilang t-shirt? Isa lang? Guys, oh. $15 lang siya. Oh. Ang ganda ng mga short. Ito yung gustong short ni Marvin. Bumili ka pa sa Value Village. Mas maganda pala dito, oh. Suotan mo ng white t-shirt. Pwede rin tong jacket. Suot mo rin jacket. Ayan. Labas uli ako guys. Tingnan natin yung sukat ni Marvin. Ayan guys, yung short. Parang laki nung medium. Dapat pala small ka, no? Bilis magpalayas na to. Ito yung small. Ang ganda, be. Mas, sabi ko sa'yo, mas sa'yo yung small, oo. Ayan yung small guys, oh. Goods na. Ang size niya ay small na to. Ito yung jacket. Pero okay lang. Sakto lang naman tingnan. Ayan. Ayusin mo lang. Kasi hindi dapat masyadong baba to. Parang medyo nakaganto siya, oh. Yung parang nakaganyan. Ayusin mo nga. Hindi. Yes, kunin mo yung short, jacket, tsaka yung t-shirt. Ayan na. Oh, nakapag-shopping na si Marvin after ilang years ulit yan. Guys, ang ganda nito. Ewan ko, pero sa Regina kasi wala akong nakikita ang ganito mga accessories. Ito, ganito yung mga binili ko sa Amazon pero ang lalaki niya. Tapos ito maliit lang din, oh. Yan, oh. Bayaran na natin, 109 yung total. Baka nilalagnat na si Marvin. Oo. Kaya dito lang kami namimili. Gusto ko nito kasi saka na ako mamimili pag maliit na yung braso ko. Guys, dito naman tayo sa Zara. Titingin lang ako ng pang itaas. Sana merong naka-sale. Guys, ang ganda nito, pang formal. Extra small na siya pero parang ang laki. Sukatin natin, guys. Guys, maganda sana kaso hindi na kasya. Small dapat. Hindi ko na maitasok yung dito, yung zipper sa tagbiliran. Ganda pa naman, no? Okay lang. Next time na lang kailangan pa natin magpapayat pa. Iba-iba para may time na may kasya sa akin extra small, may time na hindi. Ito hindi ko pa natatasok, pero maganda siya. Ang hirap kasi itasok, kailangan mayroong magtatasok. Ano, ganda. Guys, tingnan nyo, nakailang punas na ako, hindi siya matanggal. Ang ganda pala nito. Kukuha ako nito, yung dark, kasi hindi naman tayo maputi, so dark yung atin. Okay guys, so uwi na tayo ng Calgary, tapos meron tayong kikitain. Pero baka hindi namin makita si Ate Jessa, yung taga-bayan namin sa Mauban. May iba kaming imimit, punta kami sa bahay nila kasi mga 7:30. Ha? Oo. Nabeta ni Marvin yung kulay, ang ganda daw ang pagkaka-gray. Yeah, parang matte. Tuwan-tuwa talaga ako sa outfit ni Marvin. Ngayon ko lang kasi siya nakita ganyan ng suot talaga. So wala na dito yung mga kalapit namin kanina. May mga kanya-kanyang lakad sila. May mga bibisitahin. I-charge na natin tong camera kasi lobat na. Ayan. Guys, hindi rin ako nakabili ng lip tint kasi yung nito-try ko kanina, wala nang available, be. Ubus na. Ibig sabihin, ang daming kumuha nun. So, titingin na lang ako ay sa Friday pagpunta namin sa outlet mall. Malay nyo, meron pa doon, diba? Ay, ang init. Grabe. Magpapalamig lang muna kami ng sasakyan bago kami umalis. Ayan, sayang. Okay lang yan. Meron pa naman akong lipstick. Wait ko lang yung wait ko lang reply ni ate. Time check guys, 5:20 na. At malayo pa tayo sa Calgary. Nanonood kami ng vlog nila Kuya Alwin. Tirik na tirik yung araw. Grabe, ang init. Sunog na yung mukha natin. Guys, tingnan nyo ang ganda. Nandito na kami sa Calgary. Nasang part tayo, be? Southwest? Southwest. Ang ganda niya nung nandun ka pa kami sa may taas. Ang laki ng Calgary. Grabe. Nakakatuwa. Ang daming sasakyan. Kaya si Marvin ay tutok na tutok sa pagdadrive. Ayan guys, nasa city tayo.
Ang laki no, be. Nung kahapon din nung pauwi tayo, no, puro city light yung nakikita natin. Hindi na malaman kung nasaan na kami sa sobrang laki. Go past this light, then at the next one, turn right. So, 3 minutes na lang, nandun na kami kala Ate Jessa. Oo, siguro halimbawa ito yung part ng North York, di ba? Tapos iba yung sa Scarborough. Para kami nasa North York. Dito. Meron kaming pupuntahan, kakain kami doon. Baka hindi ko na ma-vlog, depende. Kasi alam nyo, itong memory card ko, 7 minutes na lang. So, yung ibang mga videos ko dito sa Osmo Pocket 3, papasok ko sa phone ko at sa phone ni Marvin. Tapos, dun ko na lang siya i-edit kasi hindi na talaga kaya. Bukas pa naman, bukas pa naman nasa van tayo. Kailangan natin ng madaming memory. Kasi for sure, madami tayong i-vlog. Kasi ang maganda nga daw doon, madami akong i-share sa inyo na mga gandang lugar, char. So, ay, ang ganda. Ang ganda naman ng mga bahay dito. Ano to, mga apartment? Ito yung park nila. Puro apartment dito sa side na to, be, no? Ayan, no? Masilo. Baka hindi nyo masyadong kita. Pero ipakita ko na lang yung mga itsura ng mga apartment or condo. Condo style. Ganyan. Ito yung mga bahay. May iba dyan bahay. Ito. Diba? Ito ang bago, oh. Ayan. Yung mga sasakyan dito, bigla-bigla na lang sumusulpot. And ramen. Nandito kami sa Konji. Ayan. Be, meron din sa taas. Tapos may grocery store pala sila dito. Oh. Ayan. Ang cute, no? Ganito pala itsura niya. Ayan na yung ramen, chicken. Dalawang klase na yung chicken. Ay, ayan. Sushi kay Marvin. Guys, magte-take out lang si Ate Jessa. Tingin tayo kung ano yung mga pagkain nila dito. Grabe. Ano, gusto mo? Ay, mura lang, oh. Tingin tayo kung ano pwede nating bit-bitin bukas. Guys, ang ganda niya, oh. Guys, natin na namin si Ate Jessa. Tapos ngayon, papunta kami kay Ate Marian. Southwest din naman, pero ang layo. Nasa ang lawak. Kasi si Ate Jessa Southwest. Southwest din si Ate Marian. O, sa downtown si Ate Jessa. Tapos nung chinek namin, sabi ko pa nga, abi nga namin ni Marvin kanina, oh be, Southwest lang parehas. Ay, mabilis lang yung biyahe. Tapos nung pag na-check namin, ay 28 minutes pa yung drive papunta doon. Malayo, ang lawak. So yun nga si Ate Jessa, galing din siya ng Ontario. Lumipat din siya dito dahil nga sa papel din, guys. Tapos, ayan. Ayun na lang kami uli nagkita. May yung huling kita pa ata namin ni Ate Jessa, yung pinakaunang kita ng bago pa lang kami dito. Nakita si Marvin sa school. Kasi same school sila. Tapos meron din akong pinasuyo ata kay Marvin noon. May pinasabay ata ako noon. Kasi may kaibigan si Ate Jessa na uwi ng Pinas. Eh di nagpasabay din ako ng bibigay kay la mother nung time na yun. Pagkakatanda ko. As ngayon na lang. Tapos nga noon, kasi syempre nilibre kami ni Ate Jessa noon nung bago kami dito. Kasi si Ate Jessa nauna sa amin ng 1 taon. So siya yung parang nagsabi-sabi ng ganito, ganyan. Dahil nga bago kami. Tapos, kain kami nun sa ramen. Nasabi namin ni Marvin, pag nakaluwag-luwag na, kami naman ang malilibre kay Ate Jessa. Ay tapos lumipat si Ate Jessa ng dito sa Calgary last year. Naka 1 year na siya dito. Sabi namin, Ate Jessa, ngayon lang natuloy yung libre namin. Kasi noon, inaaya na din natin, di ba si Ate Jessa? May trabaho kasi siya din. Ayun nga, naka-double job din siya. Tapos ako din double job, kaya hindi nagkakatugma din yung schedule namin. Kaya nga nung time na may papadala ako, si Marvin naman walang pasok yan ng weekend. Kaya siya yung nakipagkita kay Ate Jessa, siya yung nagbigay ng ipapadala ko. Tapos ayan, dami namin chikat-chikat kasi nga kababayan kami. Tapos yung kaibigan ko nga si Ate Jaja, kaibigan din ni Ate Jessa. Yun yung makeup artist ko nung panahong nag-muse ako, nagmo-model ako, kung anong mga ganap-ganap ko sa buhay. Pag basta kailangan kong magpaayos, guys, si Ate, nagaling mag-makeup yun. Siya din yung nag-makeup sa akin nung kasal ko. Libre na yon dahil nga regalo niya na sa amin ni Marvin yun. Ayan.
Kaya nakakamiss din si Ate Jaja kasi may time din na parang gusto niya mag-makeup. Ako yung kinukuha niyang kunwari model. Kami makeup ang kita. Pagpa-practicean ba ganyan? Kaya noon, ang dami kong mga picture na naka-makeup kasi nga inaayasan ako ni Ate Jaja. Tapos yun, sa school, pag may mga modeling ako doon, tapos merong mga muse, ayan. So, ang ganda naman din ang lawak-lawak. Oo. Dito, sabi nga ni Ate Jessa kanina, dito nga, kahit mag-drive ka lang, ang ganda talaga ng view niya, guys. Totoo. Ayun nga lang, kasi ang lalayo din pati ng mga drive. Tapos kanina nagda-drive si Marvin, may mga sumisingit sa unahan. Sabi, ay Diyos ko, dahil ito na naman tayo. Ano yung skills ni Marvin sa pagdadrive dito. Kamali yung liko kanina Ay, nagkamali din kami ng liko. Tapos bukas, maaga kami.